Matapos ang pagkamatay ng katawan ni Hulkenberg, ay ngayon na natin i-review ang Chapter 405 o ang Episode 66 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang katotohanan patungkol kay Hisoka na nakita ng CU family, pati na rin ang gagawing pagkilos ni Nobunaga na muling susulong sa hideout ng Hailey. Ang posibleng traidor at marami pang ibang kaganapan ang ating masasaksihan sa videong ito. Kaya naman, this is Mr. AI Heneme at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay performance. Nagsimula ang eksena kay Hisoka na nasa kasino. Sabi niya, isa pa. Sabi naman ng isang matandang babae, ang poker ay nilalaro gamit ang 5 baraha. Ngunit sabi ng isa pa, hindi, Square X ito kasi ang laro na to ay gumagamit ng multiple decks at specifically, Square 3 ang nilalaro namin ngayon. Pinaliwanag pa niya na kung makakakuha ng duplicate o kaparehong card ay lalaki ang hand size o magkakaroon ng kombinasyon ng mga barahang magpapataas ng value ng card sa kamay mo. Kapag nanalo raw ang babae, masisave niya ang kanyang taya. Pero hindi raw pwedeng mag-fold o mag-pass sa larong ito, kaya tinatawag din daw itong go to heaven. Marami na raw siyang nakitang mga na-bankrupt dahil dito. Matapos niyan, makikita na inilatag ni Hisoka ang kanyang mga baraha. Kasunod nito, ipinakita rin ng iba't ibang bahagi ng kasino kung saan naglaro rin si Hisoka sa slot machine at nakakuha ng 777s. Habang naglalakad siya, nag-iisip si Hisoka, nang marinig ko ang tungkol sa pag-exit ng mga Chimera Ants, ay hindi ako na-turn on. Mga langgam lang naman yon. Pero ang matinding pagbulusok ng aura na naramdaman niya nang makailang beses raw dito, ay nagpa-turn off sa kanya nung nalaman niya na mula pa ito sa isang ability na naging posible lamang gamit ang grupo ng tao sa tulong na rin ng Nen Beast. Kaya masasabi kong normal lang talaga akong bilang tao. Hindi ako interesado sa mga kalaswaan kasama ang grupo ng tao at hindi rin ako nata-turn on. Isa lang akong tao na gustong makasama ang isang tao one-on-one upang magmahalan hanggang sa kamatayan. Nakakalungkot man pero ayos lang kasi nandyan naman palagi ang solitaire. Habang naglalakad siya, makikita sa isang sulok ang isang taong nagtatago, at ang taong iyon ay Hisoka rin. Ngulit ang Hisoka na ito ay ang Hisoka na pinapunta ni Hinrai sa Tier 1. Sa isip niya, grabe, hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito sa Tier 1 VIP Casino. Hindi naman siguro ito isang peking Hisoka, di ba? Matapos ang eksenang iyon, ipinakita naman ng isang flashback. Tinanong ni Bonolenov ang si Chirolo, gusto mo ba akong mag-transform bilang si Hisoka? Sumagot si Chirolo, oo, pumunta ka roon sa kung saan naroon ang mga mafia. Sigurado akong lalapit sila sa iyo at papapuntahin ka sa mas magandang mga kwarto dito sa Black Whale. Tinanong ni Bonolenov, bakit? Ipinaliwanag ni Chirolo, para mapanatili ang balanse. Para sa mafia, sina Hisoka at ang Phantom Troop ay mga wild cards nila. Ang malayang paggalaw natin sa kanilang teritoryo ay nagpapakulo sa mga mafia. Pero kung susubukan nilang i-record tayo, siguradong mahahantong ito sa digmaan, isang bagay na ayaw nilang mangyari. Kaya ang pinakasimpleng paraan para maiwasan iyon ay hanapin si Hisoka at ilayo sa Phantom Troop. Kasi hindi tulad ni Hisoka, ang mga spiders ay mahirap ikulong. Kaya kapag naisip ng mafia na ikaw si Hisoka, mailalayo kanila sa Phantom Troop. Ang layunin ng mafia ay ipalayo si Hisoka hanggang sa maaari. At dahil doon, magiging malaya akong hanapin ang tunay na Hisoka. Kasi ay mailalayo siya, mga kaibigan, sa kanyang mga kasamahan. Kaya sabi rito ni Chirolo, sa ganoong paraan ay hindi na rin kailangang mag-effort pa ng husto ang mafia. Dahil sila na mismo ang hahanap kay Hisoka, bagaman posibleng i-feature daw si Hisoka ng mga promoters doon dahil isa raw itong floor master sa Heaven's Arena. Matapos ang eksenang iyon, bumalik tayo kay Bonolenov na nagpapanggap na si Hisoka. Inaalala niya ang sinabi sa kanya ni Chirolo na ang tunay na Hisoka ay posibleng nasa Tier 1 sa VIP area dahil inimbitahan daw ito ng isang prinsipe. Sinabi pa ni Chirolo na kapag nakarating na si Bonolenov sa Tier 1, dapat ay mag-ingat siya at iwasang makasalubong ang tunay na Hisoka. Sabi naman ni Bonolenov sa kanyang isipan, tama raw talaga si Hisoka.
Ngunit sa tingin niya, hindi sinabihan ni Krollo ang ibang miyembro ng Phantom Troop tungkol sa impormasyong ito dahil gusto raw ni Krollo na siyang mismo ang maghanap kay Hisoka ng mag-isa. Dagdag pa rito, inaalala ni Bonolenov na sinabi rin ni Krollo na kung sakaling makita niya si Hisoka, dapat daw siyang mag-transform bilang ibang tao at maghintay kay Krollo. Dahil si Krollo raw ang magpapasya kung kailan o kung lalabanan na ba nila si Hisoka. Sabi pa ni Bonolenov sa kanyang isipan, ang kanyang ability ay hindi rin naman gaanong kapaki-pakinabang laban kay Hisoka dahil hindi raw siya makakapag-transform habang iniiwasan ng bungee gum ni Hisoka. Nang nakapasok na si Bonolenov sa isang bathroom, agad siyang nag-transform at kinuha niya ang anyo ni Owl na nakita natin noon sa York New Ark, isa sa mga Shadow Beasts. Dito na ipinaliwanan ng ability ni Bonolenov, mga kaibigan, na tinatawag na Transformation Metamorphosing. Isa raw ito sa mga abilidad ni Bonolenov kung saan kaya niyang mag-transform sa isang taong nakausap na niya ng personal. Kaya rin niyang mag-maintain ng transformation depende sa kung gaano katagal na niyang nakilala ang taong iyon. May limit din ito batay sa laki ng katawan na tinatransforman niya. Kung mas maliit ang katawan ng taong ginagaya niya kaysa sa kanya, mas maikli ang oras na kaya niyang mapanatili ang transformation na iyon. Matapos nito, inalala ni Bonolenov ang kanyang nakaraan. Minsan daw sinuntok siya sa sikmura ng isang babae at dahil doon, nagising ang kanyang inner voice. Dahil dito, nalaman niya kung sino talaga siya. Kaya pinatay raw niya ang babaeng iyon, si Lynch, mga kaibigan. Dagdag pa ni Bonolenov, pinabuhay daw niya si Zakuro, ang lalaking may IV drip noon, upang makapunta pa rin siya sa Tier 1. Umaasa siyang hindi ito magiging problema sa kalaunan, lalo na kung mahanap nila ang katawan ni Lynch. Pero hindi naman siguro iisipin ng mafia na si Hisoka ang gumawa noon. Kasunod nito, ipinakita ang flashback kung saan tinanong ni Lynch si Bonolenov, batay sa nakita natin sa nakaraang chapter, kung siya ba talaga si Hisoka. Sa sandaling sinuntok siya ni Lynch, lumabas ang inner voice ni Bonolenov na nagsabing, Hindi ako si Hisoka. Nagpapanggap lang ako. Pagkatapos nito bumagsak si Lynch. Ngulit sa isipan ni Bonolenov, naisip niya na baka narinig nila ni Lynch at Zakuro ang kanyang inner voice kanina, kaya nalaman nilang hindi siya si Hisoka. Nagsalita naman si Zakuro, Ikaw ba si Hisoka? Napaisip si Bonolenov at nasabing, Ha? Parang narinig mo yata ako ah. Sa kanyang isipan, inisip niya na ang tanging nakakarinig ng inner voice ay ang user ng teknik at ang taong tinamaan ng suntok. Matapos ang eksenang iyon, binatokan ni Bonolenov si Zakuro hanggang sa mahimatay ito. Ngunit nang mahimatay si Zakuro, agad na nag-transform si Bonolenov bilang Zakuro at nagpanggap sa harapan ni Lynch na nagising na noon matapos iyon. Tinanong niya ito, Okay ka ba? Nasabi pa rito ni Bonolenov na kanina si Hisoka raw pala talaga ang nakita nila. Subalit sabi naman ni Lynch, hindi. Isa siyang peke. Natanong ko na kanina. Sabi ni Lynch, ang kanyang katawan ay tinitake lang niya ngayon. Mula raw siya sa Haley o sa Phantom Troop. Either way, hindi na siya makakataka sa atin. I-inform ko si Hinray na ipaprioritize ang paghuli sa taong iyon na nagpapanggap bilang si Hisoka. Matapos sabihin niyo ni Lynch, nagsalita si Bonolenov. Ganun ba? Ang sama naman yan. At pagkatapos ng sandali iyon, pinatay na ni Bonolenov si Lynch, mga kaibigan. Sa mismong moment na iyon, nang makumpirma niyang nalaman talaga ni Lynch na nagpapanggap lang siyang si Hisoka, agad niya itong pinaslang. Matapos niyon, kinuha ni Bonolenov ang anyo ni Lynch upang ayusin ang IV drip at ilid sila patungo sa movie theater kung saan ang Shiyu family ay nagpunta upang kausapin ang akala nila na si Hisoka. Sa ganitong paraan, iisipin nila na ang pumatay kay Lynch ay hindi siya kundi ibang tao at sa paniniwala nila namatay si Lynch matapos silang maghiwalay.
Ayon sa isipan ni Bonolenov, maayos naman daw siguro ang kanyang ginawa. Sa pananaw ni Sakuro, ang pagkamatay ni Lynch ay hindi naman daw direktang konektado sa ginawa ni Bonolenov. Kaya kahit makita pa nila kalaunan ang bangkay ni Lynch, malabong isipin ng mafia na si Hisoka ang may kagagawan. Ngunit plano raw ni Bonolenov na tanungin si Krollo na ang grupo na lang daw ni Pinks ang makikipag-deal kay Hisoka na alam naman daw nilang lahat na nasaktan si Krollo sa pagkamatay ni Shalnark at Kortopi, na nagpapanggap lang daw si Krollo na ayos lang daw ito kasi alam din daw ni Krollo na alam daw nilang lahat ng mga membro ng Phantom Troop na nasasaktan daw siya, at alam daw ng lahat na gustong isettle ni Krollo ang lahat ng mag-isa lang, at ang treasure na inahanap o gustong kunin daw ni Krollo dito sa loob ng ship ay may ability daw na kinakailangan daw nito na gamitin para daw mapatay daw talaga niya si Hisoka. Kaya lahat daw sila ay nagpapaunahan na patayin si Hisoka bago pa daw ito mahanap ni Krollo si Hisoka mismo, mga kaibigan. At ayon pa kay Bonolenov na naiintindihan daw niya si Krollo kung bakit pinapanatili pa rin daw ni Krollo na bakante ang number 9 slot na dating numero ni Pakunoda. Marahil daw gusto ni Krollo na si Hisoka ang huling papatayin nila bilang simbolikong pagtatapos ng kanilang performance, upang tuluyang nang isara ang kortina ng kanilang kwento. Matapos ang eksenang iyon, ipinakita naman isang lalaki sa isang malaking screen. Ayon sa nagsasalita, "It's been a year since ang brutal na pagkamatay kay Mr. Risnorth, ang chairman ng Mom's Health Foundation, na wala namang nalagay na kaugnay sa kanilang mga ginawang business. Hanggang ngayon, wala pa ring suspect na nahuhuli. Sa araw na ito, muli nating babalikan ang mga nagawa ni Mr. Risnorth at magbibigay tayo ng respeto sa kanya. Marami ngayon ang nagdedemand na kilalanin at mahuli ang tunay na pumatay sa kanya." Habang nagpapatuloy ang ulat ng reporter, makikita si Krollo na naglalakad habang naririnig ang tiba't ibang komento ng mga tao tungkol sa balita sa screen. Pagkatapos niyon, nakikita natin ang isang eksena sa hideout ng Char family. Narinig natin si Wang na nagsabi, "May gusto ka bang malaman?" Sumagot si Nobunaga, "Oo, lahat kayo. Matagal nyo nang kilala ang Hailey, di ba?" Sumagot si Tajao, "Hindi." Ngunit sabi naman ni Wang, ang boss ng Hailey ay bago pa man mag-take over sa previous boss nito. Sabi ni Nobunaga, "Ganun ba? Kaya pala mahirap hulaan ang mga iniisip nila ngayon." Sagot naman ni Wang, "Siguro nga." Sabi pa ni Nobunaga, kung hindi talaga sila functional members ng mafia families, mahirap talagang pansinin na may kakaiba sa kanila. Anong ibig mong sabihin dyan? Sagot ni Nobunaga, Na ang Hailey daw ba talaga ang nasa ship ngayon? Na ano kaya ang sa tingin nila? Nagtinginan sina Tajao at Wang at sabay silang napangiti. Sabi ni Tajao, "Magandang ideya yan." Na kung hindi raw talaga ang mga Hailey ang nandirito ngayon sa ship, sino nga ba talaga ang mga ito? Nadagdag pa ni Wang na may nangyari daw na official na succession ceremony, isang seremonya mga kaibigan sa pagpapalit sa boss ng Hailey, at dumalo pa daw noon ang kanilang boss, at kahit sila ay dumalo rin daw sa seremonyang yon. Pero kung ang gusto raw pahiwatig ni Nobunaga na ang previous boss daw ng Hailey ay posibleng minanipula gamit ng NIN at pinatay, at nang nagsalita pa si Wang, ay tanong naman ni Finks na anong baraw klaseng tao itong current boss ng Hailey. Sagot ni Wang, ang kasalukuyang boss ay isang batang babae na naggangalang Morena Prudoxin. Ang titulo ng mafia boss ay ibinibigay daw sa lahat ng may royal blood, pero wala raw itong anumang otoridad sa trono ng Kakin. Kaya parang hindi rin talaga nila lubos na kilala si Morena. Tulad ng sinabi nila, hindi raw sila ganun ka-close kay Morena, kaya hindi nila alam kung ano talaga ang layunin nito. Mga Hailey ba talaga sila? Well, sa papel, oo, sagot ni Wang. Pero sa totoo lang, hindi talaga namin alam kung ano ang tunay nilang pakay. May nakuha bang clue sina Nobunaga? Sagot naman ni Nobunaga, wala raw silang nahanap na konkretong ebidensya, pero may ilang bagay silang napansin nang makipaglaban sila sa Hailey. Para raw bang ginagawa lang ng mga ito ang gusto nila. Napatunayan daw nila iyon nang biglaang lumitaw sa kanila ang lalaking nakakadaan sa mga pader na napatay rin nila kalaunan. Pero nang pumunta raw sila sa hideout ng Hailey, napansin niyang organisado ang grupo. Ang kanilang kilos at asal ay nagpapakita na may isang taong namumuno talaga sa kanila. Isang leader na siyang nagdedesisyon sa strategy habang ang mga spesipikong tactics ay ipinapagawa sa bawat miyembro. Yun daw ang estilo nila. Bilang Phantom Troop,
at ginagamit din daw ng Hailey ang parehong playbook sa paraan ng pagkilos. Pero ang tunay na problema ay A. Ano raw ang motibasyon ng Hailey at B. Anong klaseng utos ang sinusunod nila? Kung tutuusin, may saysay pa ang pagpatay nila sa mga miyembro ng Char at Siyu family. Pero pinatay din daw nila ang mga sibilyan. Sagot naman ni Wang, walang nakakaalam kung bakit. Pero sa tingin niya, may ibang motibasyon ng Hailey. Tama, sinusubukan talaga ng Hailey ngayon na durugin ang lahat, sabi niya. Nagulat si Tajao at nagtanong, ang lahat? Oo, ang lahat. Ang lahat na nasa ship, pati na ang royal family. Sa madaling sabi, ang buong Kakin mismo. Dahil daw nakakulong sila ngayon sa loob ng ship, naging magandang oportunidad ito para sa Hailey. Pero posible rin daw na may iba't ibang motibasyon ng grupo. Ang kapangyarihang kailangan para madurog ang lahat ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng pagpatay. Idinagdag pa na ang paggamit ng tao para sakripisyo para makakuha ng sobrenatural na kapangyarihan ay isang classic move. Sabi naman ni Fetan, plano na talaga ng Hailey na patayin ang lahat ng tao mula pa noong una. Gagamitin daw nila ang pagpatay bilang kondisyon para makuha ang isang makapangyarihang Nen. Teka, sabi ni Tajao, hindi ba masadong matindi o baliw ang ideya na yan? Sang-ayon naman si Finks, tama ka, hindi na talaga ito normal. Kaya napasabi si Tajao na hindi lang ang Hailey, pati na rin si Bunaga, masasabi kong baliw na rin sa mga ganyang ideya. Dagdag pa niya, ang pagkabuo nila bilang mafia ay isa ng kabaliwan mula pa noong una. Kaya mahalaga talaga ang balanse. Ipinagmamalaki namin na sinusuportahan namin ng bansa kahit kumikilos kami mula sa mga anino. Paliwanag pa niya, ginagamit lang daw nila ang digmaan bilang huling paraan para maayos ang lahat dahil para sa kanila, ang mga sibilyan ay kanilang customer, hindi target. Pagkatapos noon, nagsalita muli si Wang nang masabihan sa ni Tajao. Dagdag pa ni Tajao, naiintindihan na raw niya ngayon, mukhang mga Hailey nga raw sila kung titignan, pero sa loob-loob nila, hindi raw talaga sila ang mga Hailey na kilala nila noon. May malaking pagkakaiba raw ang Kakin Mafia kumpara sa iba. Pagkatapos ay tinapos na niya ang kanyang salita, sabay sabing makikipag-cooperate daw ang Char at Siyu sa grupo ni Nobunaga, kaya nakikiusap raw siya na tulungan silang durugin ang Hailey. Pagkatapos noon, binuksan na ni Tajao ang kanyang secret door at dito naghanda na sina Nobunaga. Kung ganon, sabi ni Nobunaga, kamong tatlo na ang papasok at pupunta sa hideout. Sabi naman ni Finks, pakisabi sa iba kong kasamahan, pati kina Hinrike na patungo na kami sa hideout ng Hailey. Sumagot mo naman si Wang, okay, magpapadala ako ng tauhan para sabihan sila. Ngulit sa loob-loob ni Wang may iniisip sila. Ano kaya ang gagawin ko ngayon? Bulong niya sa sarili. Morena, may problema tayo. Mahanap ka ng mga taong to ng mas maaga kaysa inaasahan. Bumibilis ng husto ang kanilang schedule. Baka kailangan na nating gamitin ang ating joker. So apparently, traidor pala si Kenny Wang mga kaibigan. Matapos nito, sa ikabilang eksena, makikita naman na nagsasalita si Morena. Sabi niya, ang funeral procession ni Halkenberg, narinig ko raw na maraming tao ang dadalo. Perfect opportunity ito para sa atin. Ready na ba? Sagot naman ni Dogman, oo, sa tulong ng lahat nag-level up na ako. Naaamoy ko na ngayon at nalalaman kung anong Nen type ang isang tao. Kapag naaamoy ko siya mula 5 metro palayo, alam kong marunong siya ng Nen. Kung 2 metro naman, ibig sabihin ay natututunan pa lang niya. Pero kung naaamoy ko mismo ang ulo niya, 100% sure na ako na marunong siyang mag-Nen. Itinagdag pa ni Dogman na hahanapin daw talaga nila ang taong kinakailangan nila. Isa siyang enhancer at nasa level 62 na. Sabi naman ni Morena, kung mahahanap mo talaga ang target natin, yan na ang green light para sa atin, ang simula ng katapusan. Nagsalita naman si Bile, nai-excite na ako mayon. Sagot naman ni Gelato, pero hindi pa tayo sigurado kung sasali ba talaga ang taong yon kapag nalaman niya ang mga goals natin. Tugon ni Morena, tama ka, pero gagawin ko ang lahat para mapapayagan natin siya. Tinanong pa ni Gelato, paano mo ipapaalam sa amin kung nahanap na ni Sodom ang target? Sagot ni Sodom, mananatili ako sa tabi ni Dogman, ituro lang niya sa akin ang target, ako na ang bahala. Ang ability ko namang idnap ay may kondisyon, dapat hindi pa marunong o walang alam sa Nen ang kukunin ko. Kaya kong dalhin ang target dito mag-isa. Sabi ni Dogman, okay? Tinanong ni Voconte si Morena, nasaan naman ang iba? Sagot ni Morena, nasa processing section sila ngayon. Gusto talaga nilang makaganti kay Henrike.
Pagkatapos niyon, ipinakita sa processing room sina Tiveras, Damon at Coralel na pare-pareho ng nasa level 51 na ngayon. Mas tumitindi na raw ang kanilang aura at sabi nila, tama nga si Morena, ang level 51 matindi talaga, oras na para mag-hunt ng mafia. Samantala, balik naman sa grupo ni na Finks. Pinapasok na sila ni Tajao sa loob at napansin ni Finks na may isa pang pinto sa unahan. Nang buksan ito ni Tajao, binalwaan niya sila. Simula ngayon, magiging mas mahirap na ang lahat. Pagbukas ng pinto, nakita ng tatlo ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Namangha silang lahat, hindi makapaniwala sa nakita. Ano kaya ang nakita nila? Grabe, mas tumitindi na ang mga kagaanapan dahil parang unti-unti nang nagtatagpo na ang lahat sa upper tiers, mga kaibigan. Panibagong gulo na naman ang siguradong mangyayari sa mga susunod na kabanata. At dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, and subscribe para sa mas marami pang updates at analysis. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime. See you guys again on my next video.